Oh. Tutuloy na natin itong gimbal. Gimbal effect. Ngayon, yung pag-uusapan natin yung yung kulay ng mata. Kung ang spiritual wonder boy ay nasa laman, ang kulay ng kanyang mata ay brown. Samantala kung siya ang white spiritual boy, ang kulay ng mata niya ay asul. Pero yung binababaan na babaylan, lalaking babaylan, ng espiritu ng katotohanan ay puti naman ang mata. Yung nakasunod kaya sa akin, ano naman kaya ang mata nun? Kaya, napaka-kanyan. Nandyan sa mata ang kanyan ang sikreto niyan. Pagkatapos sasabihin nila, lalagyan ng contact lens na yung dinidikit. Sasabihin nila yun. Pag pinaghila mo siya, tanggal din yun. Ngayon, ikukuhan ko kung sino yung spiritual wonder, kung sino yung spiritong nilalang na punta dito sa baba. Ang espiritong nilalang at tapon na naparito sa sanlibutan ay si Itay. Makikita yan doon sa 2 Samuel 15, 19 at 22. At kung paano siya naging tapon ay ganito ang pangyayari. Nang wala pa mundo, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos na walang hanggan. Yun ang infinito Diyos. Kaiba doon sa Diyos na ay walang hanggan Diyos. Siya ay paligid-ligid sa alapaap at paiba-iba ang anyo. Ngunit, ang tunay niyang anyo ay isang matang may pakpak. At nakabalabal. At sa balabal ng kanyang dakilang Diyos ay nasusulat ang titik E. Kaya yan ang sinasabi ko. Yung titik E na yan. Yan ang Omega. Na siyang, at sino man makaalam at makasambit ng kanyang pangalan ay hindi dadanas ng anumang hirap sa kabila ng buhay. Nang inisip ng Diyos na magkaroon ng makakatulong sa lahat niyang gawain. At nung siya ay nag-iisip, bigla siyang pinagpawisan. At nang haplusin ng kanyang kanang pakpak ay may mga butil na pawis na tumalsik. At naging 16 na espiritu. At kanyang binigyan ng kanilang tungkulin at kalalagyan. Kaya kung ayon sa espiritu na nilalang, ang nasa kanan ay 16. Sa naman, sa kaliwa, 8. Ngayon, kung ibabatay natin sa kautusan, dahil para sa spiritual yung, pero para sa laman, ang naman, sa kanan ay 4, samantala sa kaliwa ay 6. Malaki ang pagkakaiba. Dahil nangyayari niya yung 24, ito naman 10. Kung ibabatay sa espiritu na nilalang. Pero yan, hindi naman kautusan yung kundi mga kanyan
kundi mga espiritual na nilalang eh. Kaya ang kwan dyan, kung 24 ay ang labanan ng masama at mabuti ay parang yung aheadress, larong aheadress. Kumbaga sa English chess. Kaya yan ang sinasabing laro ng universe. Ang mabuti, puti, ang masama, itim. Ngunit iisang kwan lang yan, iisang spiritual na nilalang. At yan ang sinasabi kong doon sa aklat ni Santiago 1:8, yan yung dalawang akala. Kaya nga ay Enso ang tawag doon. Ngunit bago maglalang ang Infinito Diyos ng mga bagay ay naisip niya magkaroon ng kasangguni na makakatulong. Kasi alam niya masyadong busy, masyadong kwan na yung pag-iisip niya eh. At sa kanyang pag-iisip ay sumipot yung 5 titik sa kanyang ulo na may sinag at nagniningning na anyo at may 5 talulot na naging isang mayuming bulaklak. Ang bulaklak na ito ay tinawag na Gumamela Celis o bulaklak ng mundo o Rosa Mundi sa wikang Kastila. At ang mga titik na nabanggit ay dilit iba kundi yung salitang Maria. At sa wikang Syria ay Miriam na ang kahulugan ay kataas-taasan. Ito may iba pang lihim na dapat malaman ng mga tao. Kasi iba yung pangalan nila sa kalangitan, iba din yung pangalan nila dito sa sanlibutan. Kaya nga, si Satanas mapandin lang yan eh. Kung ngayon malilin lang ka dito eh. Maguguluhan ka dito kung pagdating nila dito eh. Iibahin yung pangalan nila. Kaya magiging alias yun. Ngayon, kung alias, ayon sa laman. Kung Ilyas, ayon sa spiritual. Kaya A pa rin. Ngayon, mayroong isang bagay na kung yung tapon ay nakakwang doon kay Itay, nasa 2 Samuel 2, ay 2 Samuel 15, ang ibang sekreto ay matatagpuan mo din dyan sa aklat na yan. Ngayon, kung sino ngayon yung pinalit doon sa dahil pumasok si Maria, naging 24, kailangan magbawas din ng isa eh. Sino ang tinapon nila? Ano ang kanya? Kasi yung Itay, alias lang niya yan eh. Ito nilarawan sa walang taong naging katulad ni Absalom. Yan. Kapag pinutol niya ang kanyang buhok ay minsan lamang 1 taon. Namukhang mahal siya lahat sapagkat tinawag siya ng ama ng kapayapaan.
Sino yung kanino linarawan si Absalom? Kaya sapagkat tuwing umaga, bumabangon siya ng umaga at nagpupunta siya sa pintuang bayan ng kinalalagyan ng ni Haring David. At mangyari, kung sino man tao ang mayroong usap, yung reklamo niya ay nailalapit sa hari ay kanyang tinatawag. At kanyang didinggin niya kung ano yung reklamo na niya. Pagkatapos ganitong sasabihin niya, tignan mo, ang iyong usap ay mabuti at matuwid. Ngunit walang kinatawan ang hari upang duminig ng iyong reklamo o usap. Ano tang ibig niya ay maging tagapamagitan o Kristo. Yan ay makikita mo doon sa 2 Samuel 15, 2-6. Sa isang paglalarawan ay sinabi, walang taong katulad. Yun na nga yung ni Absalom. Napakagandang lalaki yan. Ngunit saan linarawan sa Absalom? Kung sinong kanyan? Yan. Kasi nung mag-ilalan niya, merong tumalsik na isa sa malayo at saka nakatalikod. Ngayon, kung nakatalikod siya, yun ang talagang itatapon. Kaya nga tapon itatapon siya. Ang paglalarawan ni Absalom ay ganito. Isang tumalsik sa malayo at nakatalikod. Siya ang tinawag na Loxbel ng mga angheles o ilaw ng kalangitan. Kung ilaw, siya ay nasa kadiliman. Dahil alangan naman mag-ilaw ka kung maliwanag. Di ba? At ngunit, ang tunay niyang pangalan ay Beka. Ngayon, di ba may Rebecca? Yun ang pangasawa ni Isaac. Siya sa dakong huli ang sumuway sa Diyos. Kaya tinawag siyang Lucifer. Dahil siya ang hari ng mga angheles sa kadiliman. Maliwanag na ang kautusan ng Ama ay hindi yung kautusan na pinagkaloob kay Moises. At hindi rin yung kautusan na pinag-isa ni Jesus. Kundi, yun sinasabing, hanapin nyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat na yan ay pawang may dadagdag sa inyo. Kaya nga doon sa salitang tekel, doon sa susi ng karunungan, many tekel apharsin. Kung many tekel, yung tekel, ang kahulugan nun ay tinimbang ka sa timbangan at ikaw nasumpungan kulang. Kaya pag nalaman mo kung ano yung kaharian ng kataas-taasan, yan ay may dadagdag sa iyo, magkakaroon ng patas na timbang na. Hindi yung nakakiling. Maging sa kautusan, nakakiling, o di kaya yung mga nilalang nakakiling din dahil 16 at saka 8. Yun naman sa
4 at saka 6. Kaya yan ang maging kwan natin. Kung ganon, maliwanag na mayroong ikatlong tipan. Kaso, hindi naman malaman ng tao kung ano yung ikatlong tipan. Hindi naman alam kung ano yung kanyang kaharian. Itanong ninyo sa mga religion nyo. Nagbabayad kayo ng matrikula nyo hindi ba? Pag ikaw nagbigay ng ikapo handog, matrikula mo na yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo para kayong estudyante. Pero yung tinuro ngayon, ituturo nila uli bukas at saka itinuro na nila noong nakaraan. Pabalik ba wala yan? Ngayon, alam mo na yung mga ganon. Pero kung alam mo na, hindi mo na kailangan ng tagaturo Dahil kung ikaw nasa loob pa rin ng religion, nangangahulugan, wala kang alam, ang tawag doon, bobo. At kung bobo, repeater. Di ba ganun sa eskwelahan kung repeater ang kakalabasan niya? Pero, yung pa rin na ituturo, walang yan. Hindi kayo makakaabanti dyan. Kaya, mayroon ikatlong tipan. Kaya yan ang dapat ninyong malaman. Kaya hindi ko lang kinukumpleto itong kwan na ito para hanapin ninyo, maging interesado kayo. Kaya yung mga religion na yan, walang silbi yan. Anong silbi niyan? Yung pinagkakakitaan kayo. Yung mga pastor, mga ministro, mga pari. Anong kanya? Nagpapalaki lang ng buto yan. Tuwan-tuwa naman kayo, kagalang-galang. Gagalang ninyo dahil pastor yan. Ang tanda ng may ikatlong tipan ay linarawan doon sa kailingan ni Eliseo kay Elias. Na nagsasabi, isinasamo ko sa iyo na ipagkaloob mo sa akin ang iyong bahagi ng iyong diwa. At kung iba yung bahagi, hindi nangangahulugan. Mahigit na kalahati. Diyan din nakatimbang yung kautosan na pinagkaloob kay Moises at saka yung mga espiritu nila lang. At matatagpuan mo yan sa 2 Hari 2:9. Ang pangyayari ay nilarawan naman kung ang isang lalaki ay may 2 asawa. Ang isa yung kinapuputan, yung isa ay sinisinta. Hindi ba nang ganyan ang nangyari kay Abraham? Kay Isaac, kay Jacob. Laging 2. At yung 2 na yun ang linarawan sa 2 akala. At yung lalaki, kapwa nagkaanak doon sa sinisinta at saka yung kinapuputan. Pero, kung ang anak ng kinapuputan ay siyang panganay, samantalang ang anak na sinisinta ay siya ang bunso, hindi mo maaring pagpalitin yan. Dahil sinisinta mo ito kinapuputan mo, alam nga naman pagpalitin mo kung ito nauna. Ngayon, sa araw ng pagmamanahin ng lalaki, ang ibabahagi na niya ang kanyang ari-arian, ibibigay ng lalaki doon sa anak na panganay
ay doon sa anak ng panganay na siyang anak ng kinapuputan ng dalawang bahagi. Sapagkat yan ang panimulan lakas. Ngayon, paano naman yung bunso? Anong matitira? Yung nag-iisa na lang. Pero yun ang nasa kalakasan, yun nasa bunso. Yung nag-iisang bahagi ng kayamanan. Ngayon, ang patotoo ng panayan, yung panimulan lakas, ay yung naparito siya, si Jesus, naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Yung panayan, yung sinabi kong anak ng kinapuputan at anak ng sinisintay, makikita mo sa Deuteronomio 21:15 hanggang 17 yan. Samantala itong patutuo ng Biblia na naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo ay makikita mo doon sa Juan 19:32-34. Sapagkat nung sinalaksak ng sibat, yung taglira ni Jesus, lumabas sa kanya ay yung tubig at dugo. At bakit? Ano naman ang bakit naman, ano talaga ang kinamatay ni Jesus? Yung pinakusa sa cross. Hindi yun ang kinamatay niya eh. Ang kinamatay niya, nung salaksakan siya, nung sinabi niya, ako'y nauuhaw. Kinuha siya kumuha ng suka. Tandaan din ito, mahalaga ito. Doon sa mga hindi mamatay-matay na may anting-anting. Sinausaw yung esponga doon o basahan doon sa suka at isinalaksak doon sa bunganga ni Jesus. Na sayaran ng suka. Yun ang kinamatay niya. Bakit? Kasi si Jesus may anting-anting din yan eh. Pero hindi niya alam. Dahil ang nagbigay sa kanya, nagkaloob sa kanya, ay yung kanyan eh. Yung 3 haring mago eh. Diyan napunta yung 3 B na may pakpak na pinawalaan ni Maria. Kaya nga alam ng Ama, ng pangalawang Ama, yung Infinito Diyos, na ganun ang gagawin ni Maria. Kaya pumunta siya sa ilalim upang gumawa ng impyerno. Kaya nung kumuha siya, nakawala na yung 3 B na masyadong mahimala at makababalaghan. Kaya 3 yun. 3 B na may pakpak. Yung bim-bam-baw. Kaya yung 3 haring mago na yun, yun ang irinigalo nila kay Jesus nung siya sanggol. Bilang siguro, pasasalamat kay Maria, nakawala sila. Kaya nga si Jesus nakakalakad sa ibabaw ng tubig eh. Pagkatapos, magkukan siya ng dahil yung mga tao, kuminsan ginagabi na, hindi na makauwi. Mga gutom. Ang sinasabi sa kanya, gumuwang kayo, yumuko kayo, pumikit kayo. Ay siya naman, dumadasal, kaya magikero. Yan, suka na yan. Kung meron hindi kasi kuminsan nabubulok na yung katawan ng tao eh. Buhay pa rin eh. Ngayon, subukan mong kuwanan ng suka. May lalabas doon. May parang hangin na lalabas. Kaya yun ang espiritu ng kamalian.
Ngayon, ikot talagang meron ba talaga ikatlong tipan? Yan ang katanungan. Meron talaga. Nasa Biblia yan, bakit hindi nyo makita-kita? Ayaw ninyong paniwalaan pero nasa Biblia. Kaya nga ang sabi, narito, aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paparoon sa kanyang templo. O magsasakatawan tao ngayon. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino ang Panginoon ng mga hukbo? O di yung Infinito Diyos, siya ang hari ng kalwalhatian. Samantala itong yung sinasabing yung patuto ng ikatlong tipan, makikita mo yun sa Malakya 3:1. Ayun, kung yun lumabas sa katawan ni Jesus ay tubig ang dugo, nangangahulugan, yung tubig ay yung matandang tipan at yung dugo, yun ang bagong tipan. Kaya nga, pag siya lumitaw dito, yung Infinito Diyos na nagsakatawan tao, sino ang makakatahan sa kanyang pagparito? Sino tatayo pag siya'y lumitaw? Sapagkat siya'y parang apoy na mangdadalisay at parang sabon na mga tagapagputi. Kaya nga sinasabi ko, iayos ninyo sarili nyo. Dahil napakalapit ng panahon. Yung nga sinasabi ko, kinakanta ninyo yung Jubilee sa Katoliko. Hindi naman ninyo naintindihan kung ano yung Jubilee. Hanapin ninyo. Kasi yung Jubilee na yan, babalik uli yung lupa. Ibabalik yung lupa doon sa ilinarawan na lang na tao, pero yung espiritu. Ang pagbalik niya, doon sa yung sinasabing lupa, ay yung katawan tao. Dahil hinibok ang sa lupa, binuo. Pero may naunang tao. Dahil yung salitang dalangin natin, ang tao, ayon sa ating wangis at ayon sa ating larawan. Kung yung wangis, yung itsura niya, yung anyo ng tao. Pero kung larawan, yung pag-uugali. Kaya, yung na yan, Diyos kayo ng Diyos. Kaya yan tao, may tuturing mo din ng Diyos. Ngayon, may mga patutuo talagang kung anong pasimula ng ikatlong tipan. Nandito yung makikita nyo yun sa mga Gawa 8, 27 hanggang 35. Ito'y numaatasan si Felipe na pumunta at kausapin yung bating. Sino yung bating na yon? Siya ang tagapamahala ng lahat ng kayamanan ni Reyna Candace na taga-Ethiopia. At tinanong ni Felipe kung naunawaan ng bating ang kanyang binabasa. At siya'y sumagot, paano magagawa ko? Maliban may pumatnubay sa aking sinuman. Yan.
Kaya wala nakakaintindi ng Biblia eh. Pero kung uunawain mo yung susi ng karunungan, doon ka magsisimula. Sa dako nga ng kasulatan na binabasa ng bating ay ito. Siya ay gaya ng tupa na dinadala sa patayan. At kung paanong hindi umimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din hindi binuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay inalis ang kanyang paghuhukom. Sino maghahayag ng kanyang lahi sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? Hindi yan si Jesus. Kundi yung espiritu na sa katawan niya. Sino yun? Kasi yung kwan na yan, sa larong chess, yung puti at saka itim. Buong akala mo, kwan yan. Pero ang naglalaban dyan, yung dalawang diwa. Kaya tama din yung kwan ng Romano eh. Mayroong anghel sa likuran niya. Yung isa, pag may balak na kwan ito, sasabihin ng anghel na mabuti sa kanya, huwag mong gagawin niya, masama yan. Pero pagdating naman itong isang anghel na ito, sige, gawin mo. Huwag ka matakot. Akong bahala. Kaya yung isa nag-uudyok, yung isa sumasaway. Pero isang tao yan. Isang nilalang yan. Ibig ko sabihin. Kaya yan, dalawang akala eh. Ngayon, sa puntong ito, tinanong nung bating si Felipe, sa kanya bang sarili o may iba? Iyon na nga yung naging kasagutan niyan. At binuka ni Felipe ang kanyang bibig na siyang pagpapasimula sa kasulatang ito. Sa puntong ito, malalaman kung sino ang babae at 3 lalaki na ipinanganak kay Absalom. Yan ay nasa Isaias 53, 7-8. Pagkatapos, yung kung na yan, yung binabasa ni Isaias, yan ang Isaias 53 to 7-8. Samantala, yung ipinanganak na isang babae at 3 lalaki ay yung 2 Samuel 14:27. Sino yung kwan na yun? Sino yung babae na yun? Yan ay si Maria. Pero yung 3 lalaki, sino yon? Yan nakabatay ngayon doon sa sumulat ng mabuting balita. Mateo, si Lucas, at saka si Marcos. Pero si Juan, mga salimot ito, 2 katao itong Juan na ito eh. Yan ang hindi nyo alam. Kaya nga sinasabi, yung Juan, Kuwan. 2 katao. Kaya nga dinagdag yung W dun sa gitna eh. Para magkaroon ng timbang eh. Medyo dito na lang muna tayo. Kaya lang, yung sinabi ko, teka, mag-35, yung kwan na lang yan, yung susunod, ay paano naman may kukonekta yung ikatluntipan patungo sa Biblia. Yan ikukang ko bukas dahil malalagay na tayo sa alanganin na yung oras eh. Sayang lang yung pagsasalita, puputulin lang nila.